So, welcome po ulit sa ating pong Sunday worship. Sino po excited na makikinig tayo ulit ng salita ng Lord? Amen. At sa going to 6 months na po tayo, and we will celebrate. Sino excited? I-celebrate natin yung ika 6 months natin. Sige nga po, the best clap para kay Lord. Sapagkat He deserve honor and praises. At tayo po ay nasa going to 6 months. Kalahating taon, kuya. At tayo po, excited po ako kasi po itong isang taon na to, gumagawa po kasi tayo ng tinatawag na story. Yan, sabi mo sa katabi mo, kasama ka sa story. Yan. So, kasama ka sa journey or kwento ng pagsisimula ng Christ in You. Binangonan. Because ang ginagawa po natin ay nagpupundasyon po tayo. Ano daw pong ginagawa natin? Nagpupundasyon. Sa mga naggagawa po ng bahay dito, nakaranas na mag-construction. Yan, naranasan ko rin po. Ang pinakamahirap sa lahat, yung magpundasyon. Tama ba? At lalo na kung makakakita po kayo, makakapunta kayo dyan sa Manila, sa Makati, makikita nyo dyan yung matataas na building. Tama ba, Tito? Yung mga building na yan, sabi ko, ang taas naman ito. Paano kaya ginawa to? One time, nakakita po ako sa Cubao, kasi lagi rin po ako naglalakad dyan, nagko-commute po ako dati. Nakita ko, kasi ano yan, may harang yan, di ba? Tapos ko-construct nila. May siwang sa baba. Pag silip ko, napakalalim sobra. Di ba pag ikaw sa building nga lang, pag sumilip ka sa bintana, kikilabutan ka na, di ba? Yung parang minsan may nagyayaya sa yung, di ba may bulong, talon ka, masarap tumalon. Di ba minsan nakaka-tempt, no? Parang may, kaya ako, sabi ko, ayoko sumisilip sa gano'n kasi parang may nagyayaya, no? Kaya pala may mga nagsusuicide, no? Kasi minsan may mga bulong ang kaaway, di ba? Parang tinetempt ka. Alam niyo po yung nakita ko yung siwang na yun, napakalalim. Siguro yung building na yung kalahati nun, or 1/4 or almost half of that building, ganun yung lalim ng pundasyon. Kaya pala napakatindi ng isang building at napakatatag because it was founded. Yan. Sino pong gusto mong maging matatag ka na Kristiyano? Dapat kailangan mo ng pundasyon. Sabi mo sa katabi mo, pundasyon. Yan. Kasi po, pag wala kang foundation, madali kang tutumba. Sapagkat ang buhay natin ay punong-puno ng pagsubok. Yan. Sa ayon sa gusto mo, laging may pagsubok. At hindi mo pwedeng layuan yan kasi kailangan mong harapin yan. Yan. Pero pansinin nyo po, the more na ikaw po ay founded ng word ni Lord, the more na ikaw ay nagiging matatag. Alam niyo po yung kwento sa Bible na isang wise man na nagtayo sa bato ng kanyang tahanan. Pero meron naman daw isang foolish na nagtayo sa buhangin ng kanyang bahay. Nung dumating yung bagyo, anong nangyari? Sino yung unang tumumba? Or sino yung nasira? Siyempre yung nagtayo sa buhanginan. So, yung pundasyon po natin, napakalaga na ito po ay naka-ankle or naka-anchor sa ating pong Panginoong Jesus. Sino pong ditong gusto mo yung foundation mo, walang iba kundi si Jesus Christ naman. Amen? Kaya po, lahat ng bagay na meron tayo ay hindi po natin dapat may pagmalaki. Ako, tuwan-tuwa po ako sa trabaho namin kasi pag nagpe-pray yung boss ko, lagi niya sinasabi na ikaw po ang boss nitong trabahong to. Ikaw po ang aming big boss. Sarap ng ganun, no? Sarap ng ganung company na yung boss mo, meron siyang nire-recognize na totoong boss. Amen? At ganun din po sa ating buhay. Ano mang mararating mo sa buhay, lagi mong tandaan na merong someone that is above on you. Amen? Walang ibang makakahigit kundi ang atin lamang pong Panginoong Jesus. Pwede mo palakpakan natin ulit si Lord this morning at siya lamang po ang mapapurihan sa umagang to. So this Sunday morning, napakaganda po nitong pag-uusapan natin because the Word of God, sabi nga po natin kanina, merong transformation sa buhay. At doing God's vision is the best thing to do. Amen? Ang kalooban daw ni Lord, pinaka-the best na gawin sa buhay natin. Ako po ay 12 years na pong mananampalataya ng Diyos. At sa journey po ng 12 years ko po sa pagsunod ng Lord, dinala po tayo dito sa katatayuan natin na to. Marami pong saksi dyan na kasama natin kung paano tayo journey ng Lord. At kasi po, meron akong isang mindset. Sabi ko, kailangan plan A lang. Yan. Sino pong marami kang plan B?
dapat pala plan A lang, no? Kasi pag plan A lang, alam niyo po, wala kang magiging ibang focus, kundi yun lamang. So, panoorin po natin tong video na to. It's medyo mahaba lang siya, 4 minutes. Pero naway mangusap po sa atin kung gaano kahalaga yung plan A sa buhay. At mamaya po, i-discuss natin kung ano yung plan A na yan. Let's watch this clip po. Plan B. And I hate Plan B. And I tell you why. Because we have so many doubters. We have so many of those people that say no and you can't do it, that's impossible. But when you start doubting yourself, that's very dangerous. Because now what you're basically saying is that if my plan doesn't work, I have a fallback plan. I have a plan B. That means that you start thinking about plan B, and every thought that you put into plan B, you're taking away now that thought and that energy from plan A. And it's very important to understand that we function better if there is no safety net, because plan B becomes a safety net. It says that if I fail, then I fall and I get picked up and I have something else there that will protect me. And that's not good, because people perform better when there's no safety net. People perform better in sports and everything else if you don't have a plan B. I'm telling you, I've never ever had a plan B. I made a full commitment that I'm gonna go and be a bodybuilding champion. I made a full commitment that I'm gonna be in America. I made a full commitment that I'm gonna get into show business and I'm going to be a leading man. No matter what it takes, I will do the work. I will do the work over and over and over until I get it. And the same was in politics, in everything like that. So to me, it is very dangerous to have a plan B, because you're cutting yourself off from the chance of really succeeding. And the reason, one of the main reasons why people want to have a plan B is because they are worried about failing. What is if I fail, then I don't have anything else? Well, let me tell you something, don't be afraid of failing, because there's nothing wrong with failing. You have to fail in order to climb that ladder. There's no one that doesn't fail. Michael Jordan said in one of his interviews, when they said, "You are unbelievable, you're the greatest basketball player of all times." I mean, tell me about that. And he says, "Well, you're just mentioning the successes." But he says, "For me to become the greatest basketball player, I missed 9,000 shots when I was playing basketball at the NBA games." So during these games that he was so successful, he missed 9,000 shots. Does it make him a failure? No. He's one of the greatest basketball players of all times, but he failed 9,000 times. Do you get it? We all fail. What is not okay is that when you fail, you stay down. Whoever stays down is a loser. And winners who fail and get up, fail and get up, fail and get up. You always get up. That is a winner. That is a winner. I failed in bodybuilding. I lost bodybuilding competitions. I lost powerlifting competitions. I lost weightlifting competitions. I had movies that went in the toilet and that were terrible and got the worst reviews. Hey, we all lose. We all have losses. This is okay. And this is why I say don't be worried about losing, because when you're afraid of losing, then you get frozen. You get stiff. You're not relaxed. Because in order to perform well in anything, it's in boxing or if it is on your job or with your thinking, is only happening when you relax.
to relax. It's okay to fail. Let's just go all out and give it everything that you got. That's what it is all about. So don't be afraid to fail. Yan, pwede ba palakpakan natin si Lord, yan, sa revelation po ng video na yan. At pwede po makisuyo sa ilaw. At sino pong habang pinapanood mo yun, talagang mayroong something na nangungusap sa'yo. Yan, sabi doon, relax. So, yung sakta mo, relax. So, ang ganda po nung video na yan, kasi siya po ay si Arnold Schwarzenegger. Hirap bigasin. Siya po ay aking gymmate. Gymmate ko po siya. Biro lang. So, bigla kayo tumingin sa katawan ko So, si Arnold Schwarzenegger, isa po siyang laking probinsyano. At ayaw na ayaw niya yung buhay niya nun. Talagang sinusumpa niya yung buhay niya. Sabi niya, kailangan ko makalis dito. Ngayon po, nakita niya lang yung merong isang documentary na pinanood sa kanya sa school. Nakita nila yung US kung gaano kaganda. At simula nagkaroon siya ng dream. Sabi niya, ayun yung plan A niya. At walang ibang, wala na siyang gustong gawin. Ngayon po, ayaw naman niya talagang mag-bodybuilder. Yan, ayaw niya naman talaga yun. Pero yun lang yung paraan para makatakas siya dun sa buhay na meron siya. Ngayon po, siya ay naging naging champion siya. Nagkaroon lang siya ng blueprint na si Reg Park, yung isang model ng magazine. Sabi niya, gusto kong maging ganun. At parang yun yung kwento ng buhay niya. Alam niyo po, to make the long story short, siya po ay nakarating sa US. Siya po ay naging governor ng Canada, kung hindi ako nagkakamali, na isang bansa sa US. At naging Hollywood movie, naging best actor, naging lahat ng mga bagay na ginusto niya, nakuha niya. Bakit? Wala siyang plan A. Wala siyang plan B. So, napakalaga na dapat pala wala kang plan B sa buhay. At ang ganda po nun, ngayon po siya ay nakita niya yung itsura niya nung matanda na siya ngayon. At naniniwala ako, satisfied siya sa buhay niya. Sino pong gusto mong pagka umedad-edad ka na, masasabi mong, satisfied ako, Lord. Yung journey ko na dinaanan ko, masaya ako. Yung bang ire-reminis mo siya, pero punong-puno ka ng pasasalamat kay Lord kasi tagumpay ako. Sabi mo sa katabi mo, walang plan B. Ayan. So, ano man pong gusto mo sa buhay, saan ka man po gustong gamitin ng Lord, hindi po aksidente niya ng pinapapursu sa'yo ng Lord. Hindi po aksidente na yun yung gustong ipaabot sa'yo ng Lord. Galingan mo po dyan. At naniniwala po ako, dadaling ka ni Lord, ibubuksan niya po yung pintuan ng oportunidad para sa'yo. Sino pa excited na wala tayong plan B? Yan, sapagkat plan B daw, it is our safety net. Yan, kaya pala hindi ka makakatodo sa gusto mo. Kasi meron kang safety net. Ibig sabihin, pag hindi nag-success to, anong sabi? Meron naman akong plan B. So, napaka-dangerous daw po nun. Kaya huwag kang matakot na tawag ko po dyan, talon sa bangin. O kaya walk on water, sabi nga sa Bible. Ma-experience mo lang si Jesus pag naglakad ka na sa tubig. Amen? And Peter, alam naman natin si Peter, ay alam niya ang law of gravity. Tama ba? Alam ni Pedro kasi buhat sa pool ay siya ay mangingisda. Alam niya na kapag ikaw ay tumapak sa tubig, ano pong mangyayari? Lulubog. Wala naman ako nakitang naglalakad sa tubig. Siguro edit lang. Pero ibang klase si Pedro, no? Naranasan niya yun because of sigurado siya dun sa kanyang pinaniniwalaan. So, welcome po sa bawat isa sa atin. Pwede mo sabihin mo ulit sa katabi mo, welcome with a smile. Salamat po na naandito tayo sapagkat ito pong salita ni Lord ay para po sa ating lahat. So, lahat po tayo ay may mga plano sa buhay. Maganda po yan. Pero tinuturo po sa atin ng Lord na maganda yung mga plano mo. Pero this morning, ituturo sa atin ng Lord, dapat maging plan A mo, walang iba kundi si Lord. Amen? Dapat wala kang ibang magiging, walang ibang papalit dun sa focus mo kay Lord. Amen? Lahat po tayo may kanya-kanyang ginagawa, pero maganda po ito, makakita natin na dapat siya ang ating plan A or siya ang ating top priority. Sabi po ng Aklat ng Juan, dito po sa chapter 6, verse 64 to 71, babasahin ko po. Yan, sabi nito, ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin. So, sa mundong pong ito, alam naman natin na hindi lahat ay naniniwala kay Kristo. Tama ba? Kaya po, na-create ang religion because
they are not believe to the God that we have. Kaya po, we are so much blessed na tayo po ang sinasamba natin sa umagang to ay totoong Diyos. Amen? Sino pong you are fully convinced na ang sinasamba mo ay buhay na Diyos? Totoong Diyos. At tayo lang po ang may Diyos na namatay and within 3 days na buhay at umakyat sa langit. At kailanman hindi na namatay. Pwede bang palakpakan natin ang Diyos nating buhay? Sabi ni baby, amen daw. So, lahat po tayo ay, we are so much blessed na nandito po tayo. Tuloy po natin. Sabi rito, alam na ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi mananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Sabi po rito sa verse 65, dinugtong pa niya, iyan ang dahilan kaya sinasabi ko sa inyo na walang makakalapit sa akin malibang ito'y loobin ng Ama. Kaya pala nandito ka, hindi dahil ginusto mo. Amen? Ako po, wala naman po akong planong magpastor. Pangarap ko nga po, artista eh. Kaya kahit di mo kang artista, di ba? Pero dito ako dinala ni Lord. Sabi ko, ba't kaya ako nandito? Pero alam niyo po, nung nabasa ko to, okay. Si Lord pala yung nagdala sa atin dito. Kaya ka po nandiyan sa sitwasyon mo ngayon because of our Lord Jesus Christ. Amen? Kaya kung may problema ka, dinala ka dyan ni Lord para malutas mo yan kasama siya. Amen? Hindi po aksidente na dadaling ka ni Lord sa isang lugar na hindi mo siya kasama. Lalo ngayon na ikaw ay tumanggap sa Kanya. Amen? Because sabi ng Lord, ang pangako niya po sa atin, I will never leave you nor forsake you. Kaya po hindi totoong nang iiwan si Lord. Amen? So may mga taong iiwan ka, pero si Lord, alam niyo po, kailanman hindi tayo iiwan. Amen? So sabi po rito, verse 66, mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Ang tawag po sa atin ay mga disciples of Jesus. Tama? Tayo ang extension ng Kanyang mga disipulo. Kasi once you believe in our Lord Jesus Christ, you are part of His disciples. Kaya po sa Tagalog, sabi rito, mga alagad. Kaya ang sabi rito, marami sa Kanyang alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. So nakakatakot to, no? Na kahit daw sumusunod na kay Lord, pwede pa rin tumalikod sa Kanya. At ayun po ang pinaka-worst na mangyayari sa buhay Kristiyano ng isang mananampalataya, ang tumalikod kay Lord. Kaya po sabi rito, verse 67, tinanong ni Jesus ang 12, kayo naman, gusto nyo rin bang umalis? Yan, grabe to. Ni-real talk na ni Lord yung 12 disciples. Ano pong sabi sa sumunod na verse? 68, verse 68, sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po ba kami pupunta? Nasa inyo na ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Verse 69, naniniwala kami at ngayon natitiyak namin na kayo ang banal na mula sa Diyos. Grabe to si Pedro, no? So si Pedro, he is fully convinced that Jesus Christ is his plan A. Sabi niya, saan pa ba kami pupunta, Lord? Kaya po sa buhay Kristiyano, medyo delikado po na pag hindi na ako naglilingkod kay Lord, siguro ganito na lang gagawin ko. Yung bang yung kaisipan natin, nagsasuggest ang kaaway na pag hindi mo pinaglingkod si Lord, pwede mo namang enjoy ng buhay. So alam niyo po, ang hirap enjoy ng buhay na wala si Lord. Feeling masaya lang yon, tama ba? Lahat ng feeling blessed. Feeling, lahat ng bagay na meron ka, laging may kulang. Because Jesus Christ is our one thing. Amen? At pag si Lord yung one thing mo, alam niyo po, parang kumbaga sa puzzle, kahit anong ganda niyang puzzle na yan, pag kulang ng isa, di ba hindi mo ma-appreciate? Tama po? Kahit anong ganda niyan, pag nawala yung isang piraso na yan, malulungkot ka talaga. Mabuburyong ka. Alam niyo po, ang buhay natin parang puzzle. Si Jesus po yung kabuuan. Amen? Kaya po, napakalaga na, kagaya po ni Pedro, meron siyang mindset that Jesus Christ is his plan A. Grabe, no? Sabi po rito, remember this, that life is a choice. Doing God's will is a choice. Kaya po, ang pagsunod kay Lord, talagang pagpili yan. Tama po?
bagamat tayo may mga kanya-kanyang priorities in life, pero napakahalaga na once na pinili mo si Lord, isa pong pagpapakita yan na nagmamahal ka sa Diyos. Amen? Pwede bang palakpakan natin si Lord sa mga nagmamahal sa Kanya? At may maganda pong gagawin si Lord sa atin. So, sabi rito, verse 68, sumagot si Simon Pedro. Ayun po yung binanggit natin kanina, no? So, jump po tayo rito sa verse 70. Sumagot si Jesus, hindi ba't ako ang humirang sa inyong 12? Sa kabila nito'y Diablo ang isa sa inyo. Grabe si Lord mag-real talk, no? Ano kaya feeling nung gano'n, no? Hindi ka na nga okay. Sasabihin pa ni Lord, Diablo isa sa inyo. Grabe to si Lord. So, si Lord, lagi pong tandaan, pag nagsalata si Lord, it is the words of love. Yan. Sometimes, pag mali yung tanggap mo, mali ka ng kaisipan, dahil po mali yung interpretation mo. Amen? Because I believe, si Judas kasi yung tinutukoy niya po rito. Sabi rito sa verse 71, ang tinutukoy niya ay si Judas, na anak ni Simon Iscariote, sapagkat si Judas na kabilang sa 12 ay siyang magkakanulo sa kanya. Naniniwala po ako si Lord, minsan i-real to ka ni Lord because He wants you to you turn to Him. Gusto niyang bumalik ka sa Kanya. Amen? Sometimes sa relationship, ayun po yung kailangan natin. Make or break. Kumbaga, pag ito nakinig, congratulations. Pero pag hindi, sayang. Kaya po ang salita ni Lord talagang siya ay katotohanan. Sabi mo sa katabi mo, katotohanan. Kung gusto mo po ng hindi totoo, yan, sa mga palipaligid mo, marami dyan. At kagaya po ng kung pumupunta ka o nakapunta ka na sa mga punchline, lap line, yung mga nakakaaliw na lugar. Marami pong pumupunta dyan. Hindi po lahat na pumupunta dyan ay masaya. Lahat po na pumupunta dyan, minsan, karamihan dyan, ay malulungkot at gusto nilang itago yung kanilang nararamdaman. Pero pag kay Lord ka po, si Lord kasi ita-direct ka ni Lord. Gusto ni Lord na ano bang tawag sa English? Nakalimutan ko. Gusto niyang ma-direct ka niya sa mismong problema mo. Amen? Kaya po ang word ni Lord, it is the solution. Kaya po ang salita ng Lord ay dapat po meron tayo niya sa ating buhay. So in Matthew 28, verse 18 to 20, sabi po rito, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. So, sinasabi po ni Jesus, it is the confirmation, kasi po ito ay papunta na siya sa langit. Siya po ay namatay na niya, nabuhay na siya, at meron siyang 40 days to spend the time with His disciples. Bakit kaya kailangan niya pong mag-stay ng 40 days sa kanyang mga disciples? Pwede namang diretsyon na lang sa langit, di ba? Ginawa po ni Jesus yon para lahat ng kanyang mga sinasabi ay ma-confirm. Tama ba? Kasi kung hindi siya magpapakita, walang confirmation na lahat ng kanyang pinangaral. Amen? So, hindi totoong sabi niya, I am the resurrection and the life. Hindi magiging powerful yun kung hindi siya nagpakita sa kanyang mga disciples. At meron pa siyang disciples na sabi, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita si Jesus na butas ang kamay at maipasok ko ang aking daliri sa kanyang butas ng kanyang kamay. Palad. Alam po, ginawa ni Jesus yun, di ba? At ang nasabi lang niya, naiyak lang siya, nalungkot lang si Thomas because what Jesus said is true. Sino po ditong kahit wala pang pruweba, naniniwala ka na kay Lord? Minsan, pag humingi ka ng pruweba kay Lord, minsan mapapaya ka talaga eh. Kaya mas maganda na pong magtiwala ka na kay Lord kahit wala pa. Because in the world, you need to see first in order for you to believe. Ayun po yung yabang ng mundo, no? Pakita mo muna bago ako maniwala. To see is to believe. Pero kay Lord, iba. You need to believe first in order for you to see. Sino po ditong naniniwala ka may magandang plano sa'yo si Lord? Amen? Sino pong naniniwala ka na yung future mo ay secured na kay Lord? Amen? Even our next generation. Kaya po maganda yung nagtitiwala ka muna bago po tayo, bago ipakita ni Lord ang mga bagay nito. Kasi sabi rito sa verse 19,
Therefore, go and make disciples of all nations. Balikan ko lang po yung verse 18 kasi sabi rito, lahat daw ng kapamahalaan sa langit at sa mundong ito ay pinamana na sa Kanya. Si Jesus po dinaanan niya yung, tama po ba? Dinaanan ni Jesus yung suffering, tama ba? Nabasa niyo po ang kasaysayan? At paulit-ulit po natin napapanood yan kada mahal na araw kung gaano pinaghirapan ni Jesus upang tayo magkaroon ng katubusan. Jesus had a plan A only. Grabe, no? Isa lang yung plan A ni Jesus. Muntik pa mag-plan B, no? Nung gabi na nagpe-pray na siya sa kanyang ama. Kasi sabi niya, Lord, pwede bang remove from me, di ba, the cup of suffering. Kasi si Jesus, nakikita niya yung gagawin sa kanya. Alam niya yung mabigat na pagdadaanan niya. Pwede bang i-remove mo sa akin to? Pero alam niyo po, sabi niya, but Lord, our Father, your will be done, not my will. So, ang gandang puso ni Jesus, no? Dahil lang doon, namatay si Jesus sa cross, at isa lang sigurado, job finish. Tagumpay po si Jesus sa kanyang misyon. Amen? Tagumpay siya na mabigyan po tayo ng salvation. Sino pong masaya ka na meron kang salvation? Because of Jesus Christ. Amen? Kaya po lahat ng kasalanan natin, kasama pong napako ng ating Panginoong Jesus. At doon ko po rin nakita na kapag, kaya pala, ito po yung nabuong quotation sa isip ko, yung revelation ni Lord. The more you obedient to God, the better the reward. Mas matinding pagsunod, mas matinding reward. Sino pong gusto mong matinding reward? O pwede ka nandun sa kuya, kahit wisig-wisig lang, pwede na yung blessing na yun. Kasi si Lord po, pag nag-bless siya, grabe, extravagant. Ibig sabihin, talagang bonggang pagpapala. Kagaya po ng ginawa niya sa kanyang anak na si Jesus, ano pong pamana sa kanya ng Ama? All authorities in heaven and on earth. The reason why Jesus is our Savior and Lord. The reason kung bakit siya ang bida, di ba? Kasi maraming sasabi, hindi si Jesus ang Diyos. Pero dapat sa verse na to, makita natin, because of what Jesus did on the cross, ipinamana po sa kanya ang kaharian o pamamahala sa langit at lupa. Sabi po rito, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Verse 20, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, ang ganda po nito, I am with you always to the very end of the age. Kapag marireceive lang po natin tong I am with you always, ang sarap nito, no? Sa Tagalog, mas mananamnam mo sa Tagalog. Ako'y lagi mong kasama. Amen? Ako'y lagi mong kasama. I am with you always to the very end of the age. Kaya po pala ang disciple ni Jesus, punong-puno sila ng doubt, but after Jesus namatay siya at nabuhay at nagpakita sa kanila, ngayon po mas lalo silang naging convinced. Kaya po pag hindi na po nakalathala sa Biblia, pero kung mapapanood nyo yung documentary ng 12 disciples, kung paano sila pinatay, kung paano sila namuhay after Jesus live in this earth, alam niyo po, grabe yung ginawa nila. Kaya pala may tinatawag na martyr. Because of Jesus, they become martyr. Namatay sila sa iba't ibang kaparaanan because they know na ang buhay nila ay hindi lang dito sa lupa. Amen? Kaya po ang buhay natin, wag po nating, bagaman tumutodo ka sa mundong to, pero wag mong ibigay lahat para sa mundo lang. Amen? Wag kang mabuhay sa mga bagay sa mundong to. Higit po nating paghandaan yung atin pong buhay sa piling ng Diyos. Amen? Because in the heaven, there is reward. Sino pong gusto mo ng reward? Masarap sa tenga yung reward, no? Masarap yung reward dito sa mundo, pero higit sa lahat sa langit. Because the Bible said, there is reward waiting on us in heaven. Pero depende daw yung kung anong ginawa mo sa mundong to. Sabi, may awarding sa langit. Sino pong gusto mong ma-award ka sa langit? Amen? Kaya po, wag tayong magsasawa gumawa ng mabuti sapagkat meron daw tamang panahon na tayo'y i-reward ng Lord. At ang reward na yun, hindi lang po doon. Even in this world, we can experience the reward of God. Sino pong gusto mong maka-receive ng reward ng Lord? Amen? Palakpakan po natin si Jesus.
sapagkat ito po ang kanyang plano sa ating buhay. So, but we need to find our purpose in life. May, kagaya po nung nabanggit natin sa mga preachings natin before, meron kang purpose in life. Tama ba? Kaya hindi tayo pare-pareho pong magiging pastor, hindi tayo pwedeng maging pare-pareho ang teacher, sapagkat iba-iba po tayo ng pagkagawa ng Lord. Meron talagang magiging the best na politicians, may magiging the best na kung saang larangan po tayo dali ng Lord. Pero sabi rito, we have a purpose. Pero meron din tayong common purpose. Kaya ayun po yung common purpose natin na go and make disciples. Pareho-pareho pala tayo ng purpose pagdating kay Lord. Ang goal natin ay ang mga tao daw, ang ganda ng pinapagawa ni Lord, no? Turuan daw, sumunod. Ayan, ayun lang daw yung gagawin natin. Teaching them to obey everything I have commanded you. Tuturuan natin ang mga tao na sumunod sa gusto ng Lord. Amen? Kaya po we're so excited sapagkat ang mga tao pong darating sa lugar na to ay isa lang po ang gagawin natin. Tuturuan natin manalangin, tuturuan po natin sumamba kay Lord, tutulungan natin maging mababa sa harap ng Lord. Amen? At kagaya po ng ating pong youth service kahapon, amen? Pangalawang service na po natin dito at sa biyaya ng Lord at nagtutuloy-tuloy siya. Amen? Pwede bang palakpakan natin ulit si Lord? Sapagkat the next generation naandito na sa church. Amen? Sila yung mga future leaders at sila po yung mga next in line po sa atin. Kaya po nakaka-excite because the young generation ay meron pong relasyon kay Lord. Kaya po we need to prepare this young generation for the next level of their lives. So sad to say, 95% of this world live what God designed for them. So yung 95% of this world, hindi raw nagagawa yung talagang pagkatawag nila. Kaya ka makakarinig ka no, ng mga yung mga regrets in life. Sana nagawa ko to. Sana ito talaga yung gusto ko hanggang pangarap lang. Pero sabi rito, 5% of this world naman, they are fulfilled and accomplished their dream. So, grabe to. Ilan lang daw yung talagang sumugod dun sa kanyang plano sa buhay. Sa kanyang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya po sabi rito, okay lang daw kung mabubuhay tayo ng panandalian. Walang problema dyan. Kasi ang buhay natin, hindi natin sigurado. Tama po? Our lives not secured. Pero sabi rito, mas okay daw mabuhay kahit hindi ganun katagal sa mundong to. Pero na-accomplish mo yung divine purpose mo in life. Kaysa naman daw mabuhay na mahaba, pero parang wala rin. Yung bang nabuhay ka na walang relasyon sa Lord, nabuhay ka na parang nag-enjoy ka lang sa mundong to, ang ending, wala rin. Kaya po ang buhay natin ay meron siyang purpose in life. Sabihin mo natin sa katabi mo, purpose in life. So, we need to have a real purpose in life. Now, let's talk about Peter. Yan, si Peter po yung ating subject ngayon. Kasi po, ang buhay ni Peter ay isang example how to obey our Lord. Sabi po rito, si Peter was only invited. Ano daw si Peter? Na-invite lang kay Jesus. Kasi po sabi rito, in John chapter 1, verse 40 to 42, Andrew, Simon Peter's brother, was one of the two who heard that what John had said and who had followed Jesus. So si Andrew, kapatid siya ni Simon Peter. So si Andrew, excited siya makita ang Messiah. Amen? Gusto niya makita si Jesus. Pero bago siya ma-excite, gusto niya makasama yung kanyang kapatid. Naniniwala po ako na bawat isa po rito, meron kang kapatid, may magulang, may pamilya. Tama ba? Sabi nito, convince si Andrew na ito na yung Diyos talaga. Kaya po niyaya niya si Simon Peter, the brother, was one of the two who heard what John had said in who had followed Jesus. Sabi rito sa verse 4, the first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, we have found the Messiah. Bago niya puntahan si Jesus, na naandun sa lugar, alam niyo po anong ginawa ni Andrew? Hinanap muna yung kanyang kapatid. Alam niyo po, sa journey ng pagsunod natin kay Lord, the best thing po na magagawa natin is maakay po yung family mo kay Lord.
Amen? Yung kahapon pong mga kabataan, magpipinsan po lahat yan eh. Tama, tita. Natutuwa ako, magpipinsan sila. Yung iba hindi nila kilala rin isa't isa kasi nga malaking family po sila. No? Sabi ko, nakakatawa naman to si Tita Giselle. Hinahakot yung mga pamangkin niya. Yan. Pwede bang palakpakan natin si Lord sa buhay ng ating pong kasama dito sa lugar na to. So, pagdating kay Jesus, dapat walang maiwan. Okay lang po kung hindi mo sila ma-invite sa ngayon, pero we need to pray for them. Yan. Kailangan natin ng strategy. We need to pray for them sapagkat si Lord po ang trabaho niya. Si Lord po talaga ang mag-work sa buhay ng tao. Ang kailangan lang po natin is to have a human participation. We need to pray for people and we need to invite them, syempre, and share the word of God. So, hindi natin alam, baka may nangyayari na sa kanyang puso. And through our consistency in prayer and continuous invite him. Sabi rito, verse 42, and he brought him to Jesus. Jesus looked at him, sabi po ni Jesus kay Pedro, you are Simon, son of John. You will call Cephas, which when translated is Peter. So, na-invite lang si Pedro, pero alam na po natin yung kwento, no? Siya po ang isa sa pinakamatinding ginawa ng milagro ni Lord. Grabe, no? Kasi si Peter, he is a extreme disciple. Sino pong gusto mong maging extreme kay Lord? Diba sa kalokohan, napaka-extreme natin, no? Talagang marami tayong alam na name it, pastor. Alam ko yan. So, pagdating kay Lord, si Peter, he is very extreme. Kasi po, si Peter, siya lang naman po ang naka-experience ng walk on water experience. Grabe, no? Sa lahat ng disciples, ang nakita nila multo. Tama ba? Alam natin kasi sa si Pedro, sabi niya, kung ikaw yan, palakarin mo ako. Grabe, no? At ang sabi ni Jesus, ano pong sabi ni Jesus sa kanya? Come. At to make the long story short, nakalakad siya. So, sino pa po si Peter? The one who revealed that Jesus is the Messiah, the Son of the true living God. Tama po ba? Kasi tinanong niya yung mga disciples na sino ba ako sa paningin nyo? Tama ba? Kasi sabi rito, the one who declared that Jesus is the Messiah. Sabi rito, Acts 2, verse 38 to 41, Peter replied, repent and be baptized. Ay, mamaya po pala yun. So, balikan ko lang po itong sa bandang taas natin. So, the one who revealed that the Messiah is our Lord. So, si Jesus, sinabi niya na, ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Messiah. So, hindi lahat na nire-reveal sa mga tao yun. Kaya po sinabi ni Jesus sa kanya, blessed are you, Simon. Because the revelation to you is not a human revelation, but the Father who is in heaven. Kaya po, minsan may maiisip ka ng mga revelation sa buhay mo. Minsan hindi po ikaw ang nakaisip nun, nireveal sa inyo, Lord yan. Kaya po, kagaya ng inyong lingkod, kaya po itong mga nasi-share po natin sa ating pong Sunday worship at sa mga gawain po natin, it was only a revelation by God. Kasi kung ako po, maniwala kayo, hindi ko alam sasabihin ko sa inyo. Yan, hindi ko po alam talaga babanggitin sa inyo. But because we have a revelation and connection to God, kaya po tayo merong na-share po sa inyo. At ano pa po si Pedro? Ano pa po yung mga ginawa sa kanya ni Lord? The one God rebuked. Alam niyo po yung kwento na yan? Sabi niya, get behind me, Satan. Imagine mo ikaw sasabihin ka ni Lord na, Satanas, pumunta ka sa likod. Kasi that time, kasi sabi niya, sinasabi po ni Jesus yung mangyayari sa kanya. Ako ay mamamatay, ako ay parurusahan, ako ay ipapako sa krus. Pero sabi ni Peter, hindi kami papayag, Lord. Over my dead body. Siguro may taga pa to si Pedro, no? Hindi kami papayag, Lord. Hindi sila, dadaan muna sila sa bangkay ko. Grabe naman po si Pedro, atapang nga tao. Pero ano pong nangyari nung hinuhuli na si Jesus? Atakbo. Pedro, atakbo. Bakit? Natakot na siya. Ano pa po yung ginawa ni Pedro kay Jesus? Pinagkanuno niya. Hindi lang si Judas, no? Pati siya. Kasi dinenay niya si Jesus 3 times. Ikaw yung kasama ni Jesus, no? Hindi. Hindi ko kilala yan. Alam po, pag tilaok ng manok,
3 times, no? Eh, sinabi sa kanya ni Lord yun. Alam po, 3 beses mo akong i-deny, ikakahiya, itatanggi. Alam po, after that, yung tumila ako yung manok, umiyak si Pedro, no? Kaya po, ang tanong din sa kanya ni Jesus, nung time na nabuhay na siya, Peter, do you love me? Ilang beses niya tinanong? 3 times. Kaubo naman, no? Tanungin ka ng 3 times, ipinapaalala sa iyo ni Lord yung ginawa mong pagtakwil sa kanya. Ano yung sabi niya sa dulo? You know, Lord, that I love you. So, bakit po kaya niya sinabi yung kay Pedro? Kasi kung ako yun, nire-review ko na ako ni Lord, baka tumiklop na lang din ako eh. Go, Lord, grabe ka naman manakit. Si Pedro po, kasi nire-restore ni Jesus si Peter. Jesus is trying to restore Peter because Peter, meron siyang malaking gagampanan na sa kanyang journey. Tama ba? Because upon this rock, sabi doon, He will build my church. Simula kay Pedro, sa kanya magsisimula ang simbahan. Siya yung pagsisimulan. Kasi yung Peter means rock. Pero yung rock na yun, si Petros kasi malit na bato. Pero hindi siya talaga yung church. But because of Peter, the church revealed. Amen? Sa kanya po na-rebuild ang simbahan. And the one who restored conversationally. Kaya po yun yung binanggit natin kanina. Sabi po rito, the one who declared that through him, God said, I will build my church. And the only person to preach and baptize 3,000. Grabe, no? That time, wala pa pong speaker. Wala pa tayong concert na speaker. Yung time na yun. Walang mic. Pero si Peter nag-preach. At sabi rito sa Acts 2:38 verse 41, Peter replied, repent and be baptized, every one of you in the name of Jesus, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Verse 39, the promise is for you and your children, and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. With many other words, He warned them and pleaded with them, save yourselves from this corrupt generation. Those who accepted His message were baptized, and about, ilan daw? 3,000 were added to their number that day. Grabe, no? One preach, 3,000 born again. Kaya po, ganun ka-powerful yung message ni Peter because he was reconciled to God. Amen? Kaya po, ganun si Pedro ka-bold to share the Word of God because he understand the love of God. Amen? Alam niyo po, pag naintindihan mo na yung pag-ibig ni Lord, hindi ka na mahihiyang i-share sa Lord. Kaya po, nakakatawa yung mga nag-share dito sa social media nila ng ating mga gawain. You are proud that Jesus is our Lord. Amen? Pinapakita mo na ikaw ay kabilang sa simbahan na pinangakuan ni Jesus. Because promise ni Jesus sa atin, babalikan niya tayo. Ang pangako po ni Jesus, tayo po susunduin niya. Amen? At kapag ikaw ay sinundo ni Lord, welcome to the paradise of our Lord. Ang hirap naman kung di si Lord ang susundo sa atin, di ba? Kaya po, we are so much thankful that we are in the church of our Lord Jesus Christ. So, isa po sa na-experience ni Peter, Peter escaped by angelic assistance. So, ang kwento po nito, si Pedro, dahil nga sa matinding pangangaral niya ng kanyang salita, because that time, Jesus, lahat ng Christians ay persecuted. Bawal na bawal silang mag-share ng gospel. Alam po, sa panahon natin ngayon, may mga bawal pa rin na countries. Kaya yung iba sa pinakang ilalim ng basement, doon sila nag-share. Bawal maingay. Ano pong bansa? Japan, no? Ano pa pong mga bansa yon? Pagka nakitang Kristiyano ka, meron naman pong mga bansang binaban ng Bible. Grabe. At bukod doon, kaysa iban nila, para hindi halata, ini-edit po nilang Bible. Pinapalabas na si Jesus ay masama, kasi tinatwist nila yung truth. Alam po, kahit baliktarin natin yung truth, wala pong magagawa ang kaaway. Because once the word preach, alam po, tatanim to sa puso ng mga tao. Hindi po kayang talunin ng kaaway ng masama ang mabuti. Kaya po, we are so
so much blessed na nandito tayo sa simbahan na pwede kang maging maingay. Amen? Pwede mong ipagsigawan sa social media ng Diyos mo ay si Jesus. Walang huhuli sa'yo. Pero that time, napakahirap mag-share ng gospel. Because Peter, that time, siya ay naaresto. Siya po ay hinuli at ang ginawa po sa kanya ay ikinulong. Pero ang maganda po rito, nang siya ay nakulong, merong nag-pray sa kanya. Yung mga katuwang nila sa paggawa ng kalooban ng Lord. So alam niyo po, to make the long story short, si Peter, para siyang nananaginip, na natanggal yung kadena, nakalabas siya, nakalaya siya, at hanggang makauwi siya sa bahay ni Mary. At nagtaka yung mga nagpe-pray sa kanya na naandun siya. Kasi akala niya panaginip pa yun. Amen? Sino pong gusto mo ng mga milagro na mahirap i-explain? Kaya po ang prayer is very powerful. Kaya po ang panalangin mo, wag mo pong titignan na wala lang. Hindi mo alam yung prayer mo, may nangyayari na in spiritual realm. Because the true battle is not in the flesh, but in the spiritual realm. Kaya po unahan natin in prayer. Amen? Kaya po napakahalaga na tayo po ay nananalangin sa Lord. Sabi rito, Jesus Christ is the one thing of Peter. Kaya po napakahalaga na tayo po ang maging one thing natin, walang iba kundi si Lord. Amen? Last Tuesday po na-invite tayo, umuwi tayo sa Pampanga. Nagkaroon ng soaking na. Ewan ko kung napanood niyo po yun. Na-interview ako ni Bishop. Sa dami-dami nang tatawagin ako, tinawag niya ako. Kasi pag nakikita tayo nun, lagi yung binabanggit, Christine yung binangana. Tinawag tayo. Tapos ang hirap ng tanong niya. Sabi niya kasi yung lyrics ng kanta na gusto niya. Sabi niya, ano yung one thing mo, Kuya Edwin? Ang hirap explain. Nagbigay na lang example. Sabi ko, gusto ko sana kasi gantong edad, ako ay bata pa naman, 33 pa lang. Pero itong edad na to, sabi ko, dapat may pamilya na to eh. Dapat may sariling pamilya to, nagtatrabaho na ini-enjoy yung buhay kasamang family. Pero kasi ayun yung the best example para ma-explain mo yung word na yun. Siyempre si Bishop yun, di ba? Ibang level yun, anointed ng Lord yun. Sabi ko, handa po ako i-sacrifice to because of that one thing. Handa akong unahin muna si Lord kaysa naman, kasi minsan lang tong opportunity na to, tama ba? Minsan yung mga minsan lang na opportunity, huwag mong sasayangin. Minsan lang magbukas si Lord ng pintuan, baka antayin mo pang magsara. Alam po, the best thing na magagawa mo is to enter the door of opportunity. Pag may binuksan sa'yo si Lord, i-grab mo na po yan. Kaya po, nandito tayo sa simbahan na to, ito po yung magandang opportunity para mabuksan yung mga dream mo in life. Kasi may mga pangarap ka sa buhay na alam ko po, si Lord lang ang kayang mag-unlock nito. Sino po excited? Yung mga dream mo na kahit dati pa, i-unlock ni Lord. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Panoorin nyo na lang po yung clip na yun. So, nakaka-bless lang kasi ang sarap kasama ni Bishop. Tapos yung tao, ang daming tao that time. And we praise God because naluluwalhati si Lord. Amen? At nakakwento rin natin yung ginagawa ng Lord dito po sa ating simbahan. So, sabi pa po rito, Revelation 21 verse 8, ito daw po yung mga tao sa mundo. Sabi rito, but the cowardly, the unbelieving, the vile or taksil, sabi rito, the murderers, the sexual immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, they will be consigned, tama ba yung English ko, to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Sabi po dito sa Revelation chapter 20 verse 15, anyone whose name was not found written in the book of life, thrown into the lake of fire. Kasi po meron tayong tinatawag na book of life, aaklat ng buhay. Once na tinatanggap mo si Lord sa buhay mo, ang pangalan niyo po ay nakasulat na. Kaya po, mahalaga na yung confirmation na si Jesus ang Diyos mo, mahalaga po yan. Because it is the security na ang pangalan mo ay nasa aklat ng buhay. Kasi po ano daw parusa dun sa mga walang ang pangalan sa aklat ng buhay? Itatapon daw sa dagat-dagatan nga po. At ayun po yung ayaw natin. And the good thing, we are already saved.
Sino pong masaya ka? Mayroon ka ng assurance na ikaw ay ligtas na. Amen? Pero the bad news, marami tayong mga kamag-anak pa na hindi pa tinatanggap si Lord. Amen? Marami kang classmate, kaibigan, kapitbahay na hindi pa kilala si Lord. At maganda mabago yung tingin mo sa umagang to na kapag tinignan mo sila at walang relasyon kay Lord, alam mo kung saan siya pupunta. Ano? Doon po lalaki yung puso mo, yung compassion mo sa Kanya. Once na magkaroon ka ng matinding kahabagan, pag tinignan mo na ang tao, kasi si Jesus, ganun yung tingin niya sa mga tao. Hindi niya tinitignan na, ito, gutom tong taong to, kailangan ito ng makakain yan. Si Jesus, pag tumingin yan, from here to eternal. Grabe, no? Sino pong gusto mong ganun kaisipan? Pag tinignan mo yung kaibigan mo, kamag-anak mo, naku, pang-impyerno to. Hindi mo siya ginajudge, pero alam mo sa pamumuhay niya, naku, papuntang impyerno to. Pero huwag mo sabihin sa kanya, hirap naman yun. Pang-impyerno ka, pre. wag. So, in the mind lang, yan. Sabi mo kay Lord, Lord, papunta to ng impyerno. Lord, tulungan niyo ako ma-sharean to. Kung nahiya ka mag-share, share mo ng mga link. Share mo ng mga gawain natin. Maniwala kayo. Kakausapin nila dyan. Because we need to win people for Christ. Because sabi nga po ng una na binanggit po natin, alam ni Lord ang mapupunta sa kanya at hindi. Even the elect, kahit daw pili ka na, kahit nalilingkod ka na kay Lord, pwede pa rin mawala. Kasi nga po, mahalaga itong pagkatawag ni Lord na seryosohin natin. Sino pong gusto mong seryosohin yung calling ng Lord? Amen? That's why yung topic po natin, the best principle. Ayan. So, pag sinabing best, sino po ditong, pag may opportunity, binibigay mo yung the best mo. Diba? Yung magpapakitang gilas ka kasi mayroong promotion. Tama ba? Pero alam niyo po kay Lord, pwede mong i-apply yung the best principle. Kuya, anong meaning ng the best na yan? Anong ibig sabihin ng mga bagay na yan? Best evangelism, ito po yung Christ in you strategy. Ito raw po yung strategy ng Christ in you para mag-win tayo ng mga lost souls for Christ. So, kung gusto mong maging katuwang ka ni Jesus para mag-win ng souls. Amen? Kasi po, kagaya ng binanggit natin, pag walang relasyon kay Lord, mapapahamak siya. Kaya po, the best principle, ito po yung best evangelism when you give your best in winning the lost at any cost. So, sabi rito, our commitment to spread the gospel is shown by giving people our best. It is through these intentional steps, and evangelism that we are truly embodied the compassion and the love of Jesus exemplified because in the world we are like Jesus. Sabi mo sa katabi mo, kamukha ka ni Kristo. So sa mundong daw ito, tayo daw ay representative ni Jesus. Tama po ba? Binanggit niya po yan that we are ambassadors of Jesus. So hindi pwedeng ambassador ka, hindi mo i-represent yung iyong dapat i-represent. And we are the ambassadors of Jesus. So ano po yung best na to? Una, paano daw natin madadala ang tao kay Jesus? Una, we need to bless them in prayer. Paano mo daw madadala ang isang soul kay Jesus? Kailangan simulan mo sa prayer. Walang instant. Tama po? Hindi pwedeng invite mo agad siya, baka magulat siya, di ba? Pwede naman yon, pero we need to pray first. Yan, bless them in prayer. Ito po kasi yung sinishare natin, it's all about prayer for 5. Yan. Ito po yung ginagawa ng Christ in Your Family para makapagdala po ng kaluluwa kay Lord. Kasi po, bawat soul na madadala mo kay Lord, sabi ng Bible, libu-libong anghel ang nagkakatuwa sa langit. Isang kaluluwa lang na madala mo kay Lord, libu-libong anghel nagkakasiyahan sa langit. Kaya po, napakaganda nito, nagagamitin tayo ni Lord to bring souls for Jesus. Bless them in prayer. So, naandyan po yan, sabi dyan, take 5 minutes a day to pray for 5 people. Pray that God will speak over their lives and they may feel that near Jesus and stuff. Kaya po talaga ang panalangin, yan po yung nagbabago ng tao. Kaya po ang panalangin,
hindi siya trabaho natin yan, pero ang resulta si Lord. Amen? Kasi gusto ni Lord na nagpe-pray tayo sa Kanya. Sa tingin niyo po, bakit kailangan natin mag-pray? Kasi gusto po ni Lord makita na sa Kanya tayo dumedepende. Amen? Hindi po sa ibang bagay. Sabi po rito, pangalawa, sa best po natin, establish relationship. Pag naipag-pray mo na yan, magkakaroon ka ng move sa Kanya, di ba? Magkakaroon ka ng hakbang para makakonect sa Kanya. Because si Jesus already, meron na siyang ginagawa sa buhay niya. Darating ka pa sa Kanya. By simply touch their lives, ay alam niyo po, sa pamamagitan ng pagkamusta mo sa Kanya, alam niyo po, malaking bagay po yan. Hindi naman po agad share mo sa yan. Yun lang, makipag-connect ka lang sa Kanya. Makipagkamusta ka lang. Alamin niyo po yung kung saan siya, yung gusto niya, di ba? Yung gusto niyang topic, pwede po yan. Kasi our purpose is to connect to that people. Establish relationship. So sabi rito, supply their felt needs. Hindi ko na pwede detalye, pero isi-share po natin yan sa ating mga group chats. So sabi rito, establish relationship and then supply their felt needs. Mas powerful po ang preaching kapag meron kang bibigay sa kanya. Tama ba? Mas, pansinin niyo po yun. Pag dinala mo siya ng isang kahit ano, binigyan mo siya. Ngayon po, kahit anong i-share mo dyan, makikinig yan. Bakit? You bless him or her, di ba? You supply their felt needs. Kaya po, maganda tong gagawin natin kasi yung bang simpleng mabigyan mo na 1 kilo na yan bigas, hindi mo alam, baka tumodo kay Lord yan, no? Hindi mo alam, ibibigay mo simpleng yung time na kailangan niya, nandun ka, ikaw yung ginamit ni Lord. Ano po, hindi ka makakalimutan. At ang tingin niya sa'yo, hindi po ikaw lang. Kaya Nico, ang tingin sa'yo ni Lord, si Jesus. Sino po ditong gusto mo mapagkamalang ka si Jesus? Si Jesus to. Kasi alam niya yung need ko. And then, last thing is, teach them the gospel. Huwag kayong mag-alala, ma-invite nyo lang po dito yon. Si Lord na pong bahala magbago sa kanya. Nahirap po ba to? So, hindi, no? Kailangan lang po rito sa gagawin natin na to na maging normal lang. Ibig sabihin, neutral lang. Ibig sabihin, gawin mo lang siya in a normal way. Para ka lang nakikipagkaibigan. Pero ang intention mo, madala siya kay Lord. Because sabi nga, ang lahat ng walang relasyon kay Lord ay mapapahamak. Kaya po sino excited na the best principle ay i-apply po natin. Amen? Huwag kayong mag-alala, hindi po natin ito bibiglayan. Para lahat po tayo makasabay rito. Within a week po, gawin lang natin, maglista ka lang ng 5. Bakit 5? At least, within 1 month, may matira lang 3 dyan, may ma-invite kang 2, pero yung iba, kasama pa rin sa prayer. Kaya po within a week, maglilista lang po tayo ng 5. Kung sino ilalagay ni Lord sa puso mo, yun po yan. So, kaya po, sino po excited na ang simbahan po natin ay lalago. Amen? Ngayon pa lang po, na kahit pa paano sa biyaya ng Lord, napupuno na po natin itong place na to. Amen? Excited talaga ako na masira talaga to. So, sa biyaya ni Lord, ang simbahan ni Lord ay lalago. Kasi po, ito po yung pinapakita ni Lord sa atin, na magse-celebrate po tayo ng 1-year anniversary na hindi na po ito yung bilang natin. So, kung masaya ka, maraming souls na maliligtas. Palapakan natin si Lord. Marami po tayong makakasama na dahilan sa buhay mo, naligtas siya. Amen? Ako po, pag niyayaya ako ng basketball ng best friend ko, si Christian, kilala niyo po yun, no? Yung matangkat kong best friend. Hindi ko mahindihan yun kahit ang tulog ko ay 2 oras, 3 oras. Once na nagyaya yun, hindi ko matanggihan. Bakit? Dahilan sa kanya, kaya ako na-save. Siya yung ginamit ni Lord. 2013, in-invite niya po ako sa church. At buhat po nun, yung buhay ko na bago. Kaya sa kahit anong sabihin niya, sige pre, game ako dyan. Punta ka rito sa condo ko sa Manila. Sige, punta ako dyan. Alam niyo po, because meron something na nagawa sa yung tao. Sino pong kahit anong sabihin mo sa isang tao na yan, hindi ka mahindihan. Because you bless his life. Amen? Kahit anong pagawa mo kasi dahil sa'yo, nandito ako. Amen? Sino pong gusto mong dumating ang time may magpapasalamat sa'yo? Kasi dahilan sa'yo, naligtas siya. Amen? At hindi lang po dito yun. Baka sa langit, magkita-kita kayo, no? Salamat sa'yo, ha? Kasi dahil sa'yo,
dinala mo kay Lord. Pwede bang tayo lahat? And palakpakan natin si Lord muli sa kanyang kabutihan po sa atin. And I want to end in this verse. Sabi rito, in John chapter 8, verse 12, sabi po rito, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. So, sabi po dyan, Jesus is the light of the world. At bilang tayo po ay katuwang ng Diyos, we are also the light of this world na padala po sa buhay ng mga tao. Sino pong alam mo sa sarili mo, minsan ka nasa kadiliman. Minsan ka rin nabuhay sa mga maruruming bagay. Pero maganda rito, dinala tayo ni Lord sa kanyang liwanag. Kaya po, we are now the light of this world as Jesus' extension of His compassion sa mga tao. Kaya po, this morning, let us pray to God na tayo po'y magpasalamat sa kanyang kabutihan. Na Lord, salamat po kasi dahilan sa iyong pag-ibig, Lord, na andito po kami. Lord, hindi po aksidente, nandito kami. Merong someone na nag-invite sa amin dito. Kaya po kami na andito, Panginoon. And we're so much thankful sa instrumento mong mga ginamit, Lord. Sapagkat ang mga taong ito ay padala mo sa buhay namin. At Lord, bilang kami na andito na sa liwanag, ayaw po namin sa kadiliman, Lord. Use our lives to reach people in you, O God. Lord, gusto po namin magamit mo, Lord, to win souls for you, O God. Gusto po namin maging katuwang, Panginoon, upang makapag-akay ng mga kaluluwa ng mga tao, Lord, sa presensya mo. Lord, this is our desire, Lord. Lord, marami ka na pong milagrong ginawa sa buhay namin. Marami ka na pong pagpapalang ibinigay sa amin. Lord, it's time to share to other people, O God. Kaya po dalangin namin, Lord, sa amin pong gagawin na to na best evangelism, Lord. This is the best strategy, Lord, na binigay mo po sa iyong lingkod na si Bishop, sa Christ in Your Family, down to us, Lord. Lord, ito po yung gagamitin namin. We will list people, Lord. 5 tao, Lord, na Lord, ilagay niyo po sa puso namin within a week, Panginoon. Lord, kung sino mang itong 5 taong ito, Lord, dalangin ko po, Ama. Lord, ngayon pa lang, Lord, i-reveal niyo po sila sa puso namin. At Lord, tulungan niyo po kami sa gagawin namin na ito. Maabot sila ng iyong salita. At Lord, sa harvest time po namin, Lord, masasama po namin sila rito, Panginoon. Excited po kami, Lord, na makakasama namin ng mga taong to, Lord, sa pagpupuri sa iyo, Panginoon. Lord, yung nararanasan namin pagpapala, pagpapasalamat, yung presensya mo, Lord. Lord, excited po kami maranasan din nila, Panginoon. Kaya po, salamat po ng marami, Lord. Hindi po aksidente na kami po yung tinawag. Lord, gagamitin mo kami, Lord, to win souls for you, O God, and to bring glory to your name. Sapagkat ang buhay na walang Kristo, mapapahamak, Panginoon. Kaya po, salamat sa simbahan, Lord, that envision Christ in every heart, Lord. Ito pong simbahan ito, walang ibang hangat kundi maglagay ng Kristo sa puso ng bawat isa. Kaya po, bilang kami, Lord, ay may Kristo na sa aming mga puso, dalangin namin, Lord, ang bawat lugar, Lord, na kung saan kami nakatira, magkakaroon din ng mga Kristo sa puso nila. Salamat po ng marami, Lord. And church, through this song, let us worship God. Let us sing this song again. Title po nito is Through It All. Lord, sa lahat ng ginawa mo sa buhay namin, salamat po. Through it all, Panginoon. Lord, ginabayan mo kami. Through it all, Lord. Lahat ng ito dahil sa biyaya mo lamang. Kaya po, we will worship you, God, with honor and praise, O God. Let's worship the Lord, church. And let's make Him our prayer. Yes, Jesus, thank you so much. Hallelujah. We worship you, God. Look to
praise you, Lord. We praise you, God. We lift up your name in this place, God. Yes, God. Hallelujah. Yes, yes, God. Yes, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you so much. Lord, the great God in this place. Lord, the best God in this world, oh God. I'll sing to you, Lord. I'll sing to you, Lord. A hymn of love for your faithfulness to me. I'll carry everlasting love. You'll never let me go. Salamat po, Ama. Salamat po ng marami, Lord, sa umagang to. Lord, ang puso po namin ay punong-puno ng pagpapasalamat, Panginoon. Punong-puno po ng pagsamba sa iyong anak na si Jesus. Salamat po sa kanyang ginawa, Lord. Lord, hindi po siya nagkaroon ng plan B in his life. Lord, when he is in this world, oh God. Lord, pwede niyang bitawan ang kanyang purpose in this world, oh God. Pwede, Lord, na that time, Lord, na siya ay papako, Lord, pwede niyang tawagin ng mga anghel. Pwede hindi matuloy, Lord, yung plano na to, Panginoon. But, Lord Jesus, Lord, save us, Lord. And He died on the cross. Salamat po, Lord, na meron siyang plan A in His life, oh God. The reason, Lord, why we are saved because of Jesus. Kaya po, Lord, we're so much thankful, oh God. Nag-uumapo po ang aming puso sa pagluwalhati sa iyo, Lord. Because without Jesus, Lord, sigurado kami ang mapapahamak. Sigurado, Lord, lahat kami, Lord, ay magsasuffer, Lord, sa dagat-dagatang apoy, Panginoon. Kaya po, we are so much thankful because of the grace of our Lord, oh God. He died, oh God, on the cross. And when He was on the cross, Lord, kami po ang nasa puso niya, Panginoon. Kami po ang kanyang iniisip, Lord, hindi po ang kanyang kapakanan. Hindi po, Lord, ang kanyang sarili, Lord, kundi kami po, Panginoon. Kaya po, Lord, sa simpleng bagay na to na aming gagawin, Lord, makakatuwang po kami ng aming Panginoong Jesus. By simply, Lord, reaching 5 person, oh God, wag po namin ipagdamot to, Panginoon. Lord, wag po namin ikaya, Lord. Sapagkat, Lord, every time, Lord, we bring people, Lord, to you, oh God. Lord, there are angels, Lord, that, Lord, celebrating, Lord, dyan po sa kalangitan. Libu-libong anghel sa bawat isang kaluluwang tumatanggap sa iyo, Panginoon. Kaya po itong gagawin namin, Lord, na the best evangelism, Lord. I know this is your strategy, oh God. Extend our heart to other people, Lord. Lakihan niyo po yung puso namin sa gagawin namin ito. Huwag po kami maging makasarili, Lord. Lord, wag po namin isipin na kami lang ang ligtas. Marami pa pong nangangailangan ng salvation. Kaya po excited kami, Lord, ng mga taong itong lalagay mo sa puso namin, makakasama namin sa pag-worship sa iyo, Lord. And we will celebrate on that harvest time, Panginoon, na darating. Lahat po sila ay masasama namin at tatanggap sa iyo, Panginoon. And the Word will become flesh, O God. Salamat po na marami, Lord. Pinagpala mo ng bawat isa sa amin. Excited po kami sa mga bagay ito. We love you, we honor you, we praise you, God.
through it all, Lord, mabuti ka, Panginoon. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. The best clap po para kay Lord. At makakaupo na po tayo sa presence ng Lord. Sino pong you are so much blessed in God's Word. Amen? At bawat salita po ng Lord ay talaga pong nagbibigay sa atin ng kalakasan. Not just spiritual, even the physical po. Amen? At pwede po makisuyo sa ilaw. Ang ginagawa po natin ay walang sayang. Kasi po, every time na gumagawa tayo sa kalooban ng Lord, we are investing not just in our eternity, but even po sa ating buhay. Amen? Alam niyo po, within a week, magandang testimony to eh. Share ko na rin. Very good po ang iyong pastor. Very good po. Nawalan po ako ng wallet. Yan, very good po. Yan. Yung wallet ko po, nandun yung license, nandun lahat ng cards na kailangan ko. Ano pa ba? Lahat ng mga PhilHealth. So, sabi ko, very good. Kasi po, siyempre, nalungkot ka, nawala eh. Tapos may lamang pang cash. Pero, sabi ko, kahit lisensya lang mabalik, okay na ako. Sana, yun yung prayer ko. Kaya nanawagan po ang prayer. Because, prayer is very powerful. At ang license naman, napapalitan naman yan. Sabi ko, thankful ako kay Lord kasi ang ganda ng mindset na binibigay ni Lord. Oo nga, no? Sabi ng Lord, what if hindi yun yung nangyari, di ba? What if yung ikaw mismo ang aksidente? Halimbawa lang, binibigyan po tayo ni Lord ng kaisipan para maintindihan mo kung gaano ka pa rin ka-bless. Oo nga, no? Baka yung nakakawa ng kailangan din niya. Di ba? Sana lang, ibalik yung ID, sabi ko sa prayer ko kay Lord. Pero alam niyo po, doon ko nakita na si Lord ay napakabuti talaga. Oo nga, no? What if yun? O what if yung motor mo nawala or na-car na, palimbawa? Maraming bagay na ginagawa si Lord na mabuti. We need to appreciate that. Amen? Kailangan mo lang makita ng malinaw kung gaano kabuti si Lord. So, hindi po kawalan yon at mas lalo ko pa naiintindihan ang pag-ibig ni Lord. Alam niyo po, isang araw lang, sila Papa naman, natumba sa motor. Pero the good thing, they are safe. Yan. Sabi ko, mindset pa rin yung sa atin ng Lord, pinapakita. Sabi ko nga, no? Kinongrats ko pa sila. Congratulations, mahal na mahal kayo ni Lord. Yan lang ang inabot natin within a week. At ngayon po, nagsimba sila ngayon. They still praising God no matter what happened. Amen? Sino pong gusto mo ng ganung puso? Kahit anong sitwasyon, same pa rin. Magpupuri ka pa rin kay Lord. Amen? Palakpakan natin si Lord for that story. Sinare lang po natin yan para baka meron kang problema na sa tingin mo nabibigatan ka. Alam po, mas may higit pang namang problema kaysa sa pinoproblema mo ngayon. Tama ba? So, sa ating pong pagbibigay, it is our investment. Kaya po, meron tayong na-withdraw in times of troubles because we have investment. Ang hirap po kung wala tayong investment, no? Kung wala tayong tanim kay Lord, alam niyo po, yung mga muntik-muntikana natin, baka nangyari na yun. Kaya po, there is power in prayer. Amen? Kaya po, gawin nating lifestyle ng prayer. At the same time, gawin po nating lifestyle ang pag-invest ng time kay Lord. Amen? So much for that. Let us hold our offering, tithes and offering, and let us pray to God. At pwede mo tawagin si Tita Lynn po. Ayan. Let us pray po. Good morning po. Lord, salamat po sa buhay, sa kalakasan, Lord God, sa privilege, Lord God, sa forgiveness, Lord God, sa lahat ng blessing. Lord, I pray po na yung ibibigay po namin, Lord God, na gamitin mo po ito at gagamitin din po namin sa pag-win po ng souls, Lord God. Lord, i-cover mo po ang aming pastor. Lagi mo siyang protection, Lord God, sa lahat ng oras. Lord God, more revelation, more anointing, Lord God, na mag-flow po sa amin, Lord God. And we also pray po sa church namin, Lord God. Alam po namin na yung church po namin, Lord God, hindi lang po ganito sa ngayon, Lord God. More souls to come, Lord God. Lord, yung place namin, Lord, alam namin, Lord, na mas lalaki pa po ito. In
kami rin po, Lord God, we pray sa bawat isa, Lord God, na kung ano man po yung pinagagawa mo po sa amin, Lord God, magawa po namin ito ng buong puso, Lord God. At ihanda mo rin po yung mga tao na ibibigay mo po sa amin, Lord God. Alam ko po, Lord, na nire-ready mo po sila. Na, Lord, kami po yung mag-harvest, Lord God, ng mga ibibigay niyo po sa amin, Lord God. Lord, pray din po sa lahat na yung help po namin, Lord God, more blessing para po sa church, Lord God, at para po sa mga taong wala pang relasyon sa inyo, Lord God. More to come po, Lord God, sa lahat po sa amin. Lord, lahat po ito ay dinadalang ko sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Let's keep